ng Laguna Patrol. Kaakibat ng bawat barangay makikinabang program ang rice distribution na nagmumula sa national government. Mabibigyan ba lahat ng bayan at who are the qualified beneficiaries? Yung alam natin, no, yung bawat bayan makikinabang ay mula sa local government support fund kung saan nakikipagtulungan ang Pangulo sa mga governors at mayors sa buong bansa upang makapagbigay ng libreng bigas sa mga kababayan natin. So, lahat po ng bayan ay may allocation. Lahat ng bayan ay may allocation mula sa LGSF. Ngunit kailangan ng mga LGUs, ito po ang kailangan gawin, magsumite ng request gamit ang Ugnayan Bayan Portal ng DBM. So, ang mga beneficiaryo po nito sa libreng bigas ay ang mga vulnerable families. Kasama na rito ang mga solo parents, senior citizens at mga nawalan trabaho o nabawasan ang kita. Sa bawat barangay makikinabang naman po ang mula ito sa Socio-Civic Projects Fund kung saan lahat ng barangay ay makakatanggap ng 200,000 pesos para makapagbigay tulong sa 5 presidential scholars. Kada barangay natatanggap ng tig 20,000 pesos each. Ang kalahati naman or 100,000 pesos ay para sa mga proyektong makakabuti sa kalagayan ng kanilang mga residente tulad ng solar street lights, patrol vehicle, CCTV at iba pa. Ito po ay para sa mga barangay. So lahat ng barangay ay makakatanggap ng tig 200,000 at ito ay idadaan sa mga governors at mayors para mabilis na makarating sa lahat ng mga barangay sa buong bansa. So sa lahat ng mga governors at mayors, kapag natanggap nyo na po, mabilis lamang po yung ibigay agad ang mga ayuda para po maramdaman po nila ang tulong ng ating gobyerno sa kanila. Huling katanungan mula kay Dennis Dato, ABS-CBN reporter covering Batangas and Mindoro. Ano ang ginagawang solusyon ng national government sa lumalalang problema sa kuryente sa Oriental Mindoro? Alam ba ni President Marcos ang sitwasyon sa Oriental Mindoro? Absolutely, alam niya. At kaya nga po, nitanong natin mismo si Secretary Sharon Garin patungkol po dito. Nagkaroon na po ng signing of agreement May 25, 2026. Ang mga parties dito ay ang Maharlika Investment Corporation, National Power Corporation, National Transmission Corporation at National Electrification Administration. Ito po ay para ma-rehabilitate, ma-modernize and develop Mindoro's power transmission infrastructure. At ang layunin din po nito ay to improve reliability and resiliency of the Mindoro small grid, support the island's long-term energy requirements and lay groundwork for eventual interconnection with the national grid. So maliban po dyan ay nandito pa rin po merong project proposal ang National Grid Corporation of the Philippines na may halagang 23.9 billion pesos submarine cable to connect Batangas and Oriental Mindoro. So inaasahan po ang target completion ay January 2028. At ang full Batangas Mindoro 500 kV interconnection and backbone project worth 90.6 billion to be completed naman bago by the end, no? Sa katapusan ng 2030. So sana po lahat ng mga proyekto at programa ng Pangulo ay maituloy o maipagpatuloy ng susunod na liderato. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Ang tahasang pagpapakita ng kawalan ng galang sa batas, proseso at rule of law, ang siyang dapat na ituring na ugaling basura. Ito ang dapat na itapon ng mga abusadong leader na imbes na sumunod sa proseso para sa kapakanan ng komunidad ay maninisi pa sa mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan. Tandaan, ang proseso ay pinapatupad para sa kaligtasan ng nakakarami. Mariing inalmahan ng Environmental Management Bureau ang ginawang pagtatapo ng basura sa harapan ng office ng DENR sa Davao City noong Sabado, June 3. Maliban sa peligrong maaaring idulot nito sa kalusugan ng taumbayan, labag ito sa ating environmental laws
Tinawag din ng EMB ang pagtatambak ng basura sa utos ng liderato ng Davao City na mapanganib na distraksyon sa kabila ng nagpapatuloy na trabaho upang siguruhin ang kaligtasan ng publiko matapos ang trash slide na naganap sa Davao City Sanitary Landfill noong nakaraang May 20. Pinaninindigan ng EMB na dapat ang tinututukan ng mga lokal na otoridad ay ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Ang lokal na pamahalaan ay kinakalampag na magtrabaho at ayusin ang mga landfill para sa maayos na waste management. Ang iligal na pagtatambak ng basura ay hindi lamang irresponsable. Malinaw na isa itong aksyon na hindi dapat pamarisan ng mga ibang LGU ng bansa. Kinukundi na ito at hindi pinapalakpakan. Tungkulin ng DENR sa pamumuno ni Secretary Juan Miguel Cuna na pangalagaan ang kapakanan ng kapaligiran at taumbayan. Gayon din ang pagpapatupad ng mga patakaran. Para sa mga LGU, linisin nyo ang inyong mga bakuran. Magtrabaho kayo para sa inyong bayan. Huwag pamarisan ang mga maling gawain na ikapapahamak ng taumbayan. Okay, ang nabanggit po natin na pagtatapon ng basura ay nabanggit natin June 3. It is supposed to be June 6. Okay. Akin pong ikino-correct yung nabanggit nating date. At bago tayo magtapos, Bureau of Customs nagtala ng mahigit 406 billion pesos na koleksyon sa unang 5 buwan ng 2026. Sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lang basta nakamit, kundi nalagpasan ng BOC ang target collection nito ngayong taon. Mula Enero hanggang Mayo, umabot sa 406.3 billion pesos ang naging koleksyon ng ahensya. Umabot naman sa 9.3 billion pesos ang surplus collection na tiyak na makakatulong sa priority projects and programs ng pamahalaan. Ang epektibong trabaho at istriktong pagtutok ng BOC sa collection process nito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing bawat piso mula sa kaban ng bayan ay mapapakinabangan ng ordinaryong mamamayan. Iginiit ni Commissioner Nepomuceno na resulta ng maayos na trabaho at mas pinaigting na kooperasyon ng mga kawani ng BOC ang mahigit 9 billion pesos na surplus ng ahensya. Sa lahat ng mga public servants na nagtatrabaho para sa bayan, mula sa puso, mula sa isipan. Congratulations. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, hindi inuuna ang sarili, sa halip ay nagpapakabayani. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.